Okay, magandang araw mga kaibigan na ongoing na ang Senate hearing ni Senator Amy. Ang tanong, nagpakita ba si General Torre? Kasi nag-commit si Jose Castro na isa si General Torre mag-attend. Nako, wala po. Dinedma, absent si General Torre ngayon. Hinahanap ni Senator Amy, Senator Bato, kailang wala. So ito, parinig ko sa iyo ang kaganapan sa Senate hearing. Si Presidente Duterte, tumaas ang blood sugar. Meron tayong nakikita dyan at ang balita, ayan, tumaas daw ng lampas ng 300 kahit may insulin shots na siya. Hindi bumababa ang kanyang sugar for diabetes management. Meron siyang insulin, pero nandun pa rin sa 328 ang kanyang blood sugar. He was advised, because of his acute diabetic complications, na magpahinga muna. Hindi naman ako doktor, pero yung 300, talaga nakakaalarma, di ba? Pakataas nito. Oo, bulag ka na talaga at tulog ka na ng tulog. Nakita nga natin na nakatulog siya, di ba, doon sa isang maliit na upuan. Bakit pinagpilitan pa rin ng mga otoridad na dalhin si PRRD? Tapos may stopover pa sa Dubai na napakahaba kahit ganito yung kondisyon niya. Sino yung doktor na pumirma ng travel certification? Yun. May balita kasi na ayaw ni Colonel Dr. Donald Palma, yung cardiologist ng AFP. Ang sabi daw, lahat ito daw kasi maraming nakarinig, na wag daw ipagbiyahe kasi may sakit, mahina yung kondisyon. Pero pinagpilitan. Sino si Dr. Jonathan B. Rico? Was he the commanding officer of the Air Force General Hospital? Bakit pinagpilitan na magbiyahe kahit ganun kataas? Hindi ba may Hippocratic Oath ang doktor na nagsataas na kapag may sakit, obligasyon mong alagaan? Bakit ba nagmamadali? Hindi ba pwede maghintay ng ilang oras para bumaba yung sugar, mabigyan ng gamot? Anong mangyayari kung pinahinga muna ng ilang oras o ilang araw para bumaba yung sugar? Nakakapagtaka. Isa pa, hindi naman niya doktor to Bakit hindi siya pinayagan na patawagin yung doktor? Diba doctor of choice? Parang counsel of choice, katulad ni VP Inday. Yun ang pinipili niyang abogado. Ang sabi nila, napakarami ng abogado dito. Hindi naman yun ang counsel of choice. Ito rin mga doktor na to, hindi naman doktor niya. Personal physician ang sabi. So, lahat ito, nasa military facility under the command of General Cordura. Na hanggang ngayon, hindi pa rin sumisipot. Ilang beses sinabi ni VP Sara nung nakaraan, bakit yung AFP pinayagan ang PNP mag-take over ng Villamor? Sino nag-utos? So, sino nagsabi kay General Cordura na si dating Pangulo ay dadalhin sa Villamor? Normal ba yan? Ordinary procedure ba yan ng PNP? Dadalhin bigla sa Villamor ang mga arestado? Hindi naman yata. Kasi, plano na talagang ilipad sa dahig. Ah. Kaya doon sa airport nilagay. Para malapit doon sa nakaparking na Aeroplano. Gulfstream na aeroplano. Ganun ba yun? Para ready na to ship out of the Philippines. Bakit hindi dinala na lang sa PNP facility? Palibasa PNP naman ang nag-aresto, di ba? Si General Torre. Pitpitin niya sa Krame o sa ibang Kaya nga, facility. yun, sabi nga ni Torre, well planned na yun. Oo nga. Hindi yun spur of the moment. Tama. Bago pa dumating si Pangulong Duterte doon, naka-ready na yung Gulfstream na aeroplano doon, naka-standby malapit sa yung facility sa Villamor, kung saan dinala si President Duterte doon. Kaya paano na talagang ilipad? Ano pa? Tama. At marami pang mga personnel ng PAF na nandun. At bakit daw dinala bigla sa VIP area? Sino yung doktor na nagbigay ng clearance para magbiyahe ang isang may sakit?
Di ba AFP doctor din? So, ang ibig sabihin, yung aresto kay Presidente Duterte, military operation, kasi puros AFP personnel, AFP Villamor, AFP personnel, pati yung doktor, pati yung tao doon. Anong masasabi natin? Alam mo, Madam Chair, that is the reason why I moved a while ago to issue subpoena dito sa mga tao na ito para masagot nila ito. Dahil mga sundalo naman yan sila eh. Mga sundalo naman yan sila. I understand the situation, they're just following orders. Pero pag umabot sa punto dapat, kung nakikinig yung mga kasundaluhan natin, mga kapulisan, pag umabot sa punto na yung order na binibigay sa inyo ay very unconstitutional na at klaro na may nilalabag ng mga batas, dapat tayo mga sundalo, mga pulis, mag-isip-isip rin tayo. Dahil ang ating oath is to serve and protect. Hindi po para mag-violate ng batas. So, yun po ang dapat harapin dito sa ating mga invited, supposed to be invited empty chairs sa harapan natin ngayon, Madam Chair. Maraming salamat at sang-ayon po ako. At sa transcript no nakaraang hearing, sinabi ni Secretary Gibo Chodoro, we were deputized to support the PNP. It's part of our constitutional duty. Ang tanong natin, sino nagutos? Sino nag-deputize? Bakit nagkaganon? Yun ang pinagtatakahan natin. So, andyan yata yung transcript, hindi po ba? At maliwanag naman yun. Yes. So sinabi niya na deputize, kapag-utusan lang daw sila, tulad ng sinasabi niyo, Senator Bato, na nautusan. Ayan o. Ayun. Yun. We were deputized. Ang tanong Sino? ng taong bayan, sino nag-utos? Sino nag-deputize? Yun ang tanong. Nobody can make, Madam Chair, nobody can make an utos or an order to a Secretary of National Defense. Kundi somebody above him. And who is above the Secretary of National Defense? It is the President of the Republic of Yun the na. Philippines. Di ba? Alangan naman, yung Secretary of National Defense is taking orders from a general ng armed forces. It should be somebody from up. So, maliwanag pa sa sikat ng araw na Presidente ang nagbigay ng order na yun. Dahil sabi mo niya, is just following orders. Yun na nga. Kaya gusto natin malaman kay Secretary Chodoro, sino nag-utos? Kasi tulad nga ng Okay, so yun po, ongoing pang hearing. Basta, ang daming empty chairs na naman sa Senate hearing. Despite the fact na nag-announce na si Jose Castro na mag-a-attend, yung Secretary Boying Rimulya, General Torre, General Marbel, sino pa, yung Prosecutor General, yung Philippine Center for Transnational Crime. 8 ata yung binanggit ng Jose Castro na mag-attend. Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Hindi na naman nag-attend. So, anong susunod dito? Diyan na natin yung itutuloy na nila yung subpoena. Kasi, kaya hindi tinuloy yung subpoena na pinirma nila kasi nag-commit ang Malacanang na mag-attend. Biglang nagbago. So, kaabang-abang ang susunod na hakbang na gagawin ni Senator Amy at mga kasama niya sa Senado. Abangan natin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Ating sweldo is tinutulong sa tribo, namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Nagid mi sa balay ni nanay ug ni tatay ug karon ato silang bisitahon. Ayo! Oh, dayon. Nay nga po nay. Oh, Tay may ngapon. oh may hapon sad. Oo, human na gid ang gihatag sa inyo mga yero. Human na gid inyong balay. Oo. Niyog hiw. Mata Dito, amo sang gikuan siya kay ngit-ngit man. Ay. So nagkuan mog suga kay ngit-ngit mo. Oh. So human na gid nindot na kayo. Salamat din mo sa Ah, tabang na mo ani kay oo. Karon human na. oh, Dili na mo matuluan. dili na gyud.
Kadtong balay ninyo sa una, pila na ganito tay ka kuan? Pila na ganito ka tuig? 87. 1988. 87. 1988 man to Yeah. si Gagang. 87 to say. 1988 di si Gagang. Oo, 88 eh. Oo, napila na siya sa kwentada nimo tay, pila na siya ka tuig? Unsa ron? 2005 2025 ta karon. idugang ang 12. 2025 dugangan og 12. 30 City. 30 city na katuig to. Gamay ba tingali Oo, ka? so karon 30 city katuig bag ay ha pa mo nakabalay og bag-o. Oo, ay pa. Tungod sa kalisod. Mm. Na si nanay so karon humana ang ilang balay og nindot na gyud. Kompleto na nanay salog, nanay dingding. Amo So, lang gisalog niya. Yayom lang ni kay kontra sa Karon masira kayo. kontra sa tulo. Oo, maayo na ilang balay karon. Di na sila matuluan. Hindi na matuluan. Karon tayon sa imong maistorya bahin sa pagtabang sa inyo ha, nga karon maayo na ang inyong balay. Kami, awak ko, magpasalamat ko sa nagtabang na mo nga nakatilaw ko mi sa iyang grasya nga kaming mga kabos kabos gid nga kuan no na nga ang among pasalamatan nga unta tagaan pa unta siya taas nga kinabuhi uban sa iyang pamilya o Oo, unsa imong makuan pa gyud tay? mao na nga magpasalamat mi sa Ginoo sa nagtabang gyud aning nag-sponsor aning kuan Nagahinan ko ta. kay wa mi magdahom nga katilaw gyud mi sa iyang tabang. Oo. Mana nga ang among balay nga 30 city na amon lang gi 1988. sukdong kay parang nga mabago nga dili na sa tulo. Sige, salamat tay.